Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid sa Majuro Christian Church. Magandang umaga po sa inyo at hindi ko alam kung anong oras po nagsimula ang inyong sunrise service na tinatawag po natin. At kung natuloy po kayo sa airport, ang balita ko ay dyan po ninyong ipagdaraos ang inyong gawain po dyan para alalahanin po ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo sa araw na ito. So isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. So gaya po ng aking na-message sa inyo sa ating pong group chat ng Majuro Christian Church. Sana po nabasa po ninyo yung ating tatlong teksto, no? O mga talata po na ating babasahin na may kinalaman po sa ating pag-uusapan sa umagang ito. So ipagpaliban muna po natin maaaring sa mga susunod na linggo yung ating pong Salita ng Diyos series na bagong tinatalakay. At isa sa napakahalaga po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. So sana po nabasa po ninyo yung aklat ng Juan, kabanatang 1 sa talatang 1 hanggang 14. At marahil basahin po natin ito ngayon. At yung aklat po ng Gawa o yung Acts, kabanatang 10 sa talatang 38 hanggang 43. At ang kahuli-hulihan po ay ang aklat ng Pahayag o Apokalipsis, kabanatang 22 sa talatang 12 at 13, at ganun din po sa talatang 20. So sana po ay nabasa po ninyo yon para maging malinaw at makatulong po sa ating pag-usapan sa umaga pong ito sa ating paksa. At samahan po ninyo ako na basahin natin muli itong John chapter 1 verse 1 to 14. John chapter 1 verse 1 to 14 para po mas lalong maging malinaw po sapagkat narito po yung ating pag-uusapan na napakahalaga sa umagang ito tungkol sa ating Panginoon Jesucristo. John 1 verse 1 to 14. Marahil po ang iba ay nabasa na ang buong aklat ng libro o aklat po ng Juan. Ito po ay merong 21 mga kabanata na mababasa po natin. John chapter 1 verse 1 to 14. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung hindi po ninyo nabasa yung talatang ito, ay marahil po ipakinggan po natin. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos, ang salita ng buhay. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Mayroong isang tao na isinugo mula sa Diyos na ang pangalan ay Juan. Siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw, upang sa pamagitan niya ay sumampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamagitan niya, gayunmay hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Sa talatang 14 po, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin
ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ang Diyos ang magpala nito sa ating mga puso. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito. Salamat sa napakagandang likha mo, napakagandang araw at buhay na ibinigay mo sa amin, na kami po'y magkasama-sama upang alalahanin ang muling pagkabuhay ng aming Panginoon Kristo. Salamat po sapagkat siya'y nabubuhay sa aming puso ngayon. Hindi po siya muling namatay sa mga oras na ito, at hindi rin po siya muling nabuhay sa oras na ito, sapagkat minsan lamang nangyari ang kasaysayang ito at hindi na muling mauulit sapagkat nangyari na. Salamat po sapagkat ang aming Panginoon Kristo ay nagtagumpay mula sa kamatayan. Kung gayon ay meron kaming pag-asa na buhay, pananampalataya na tunay at kaligtasan na sigurado dahil sa aming Panginoon Kristo. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po sa buhay na ibinigay po ninyo sa amin. At nawa sa pag-aaral na ito ay maunawaan namin kung sino si Jesus sa aming mga buhay. At nawa, Panginoon, sa aming mga puso ay buksan po ninyo, Panginoon, ang katotohanan ito na ang bawat isa ay makilala ang aming Panginoon Kristo bilang Panginoon sariling tagapagligtas, na siya ang Diyos, na siya ang makapangyarihan sa lahat, na siya ang nagligtas, wala nang iba kundi ang aming Panginoon Kristo. Pangunahan niyo po kami at gabayan ng Santong Espiritu sa aming pag-aaral ng iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po sa inyong pagsunod sa ating pong binasa sa John chapter 1 verse 1 to 14. At nawa po nabasa nyo rin yung aklat ng gawa o Acts chapter 10 verses 38 to 43, at ang Revelation, Pahayag, Apokalipsis chapter 22 verse 12, 13 and 20. Ito po ang pinakatitulo ng ating pag-uusapan. Sino si Jesus? Napakahalaga pong tanong ito sa atin ngayon, mga kapatid. Sino si Yeshua? Hindi po yung Jesus na pinag-uusapan po natin dito, iba kay kapitbahay ninyo na ang pangalan ni Jesus, o kaibigan, kakilala po ninyo. Ang Jesus pong pag-uusapan natin dito at tinatanong natin ngayon dito ay sa salitang Greek ay mahirap bigkasin sapagkat wala po yung SH dito. Kaya kung bigkasin to ay Isos, no? Kaya inadapt ito sa salitang Hebreo Aramaiko na Yeshua, o sa mas madali ay Joshua. Okay? Ang tinutukoy po natin Jesus dito ay yung ating inaalala ngayon na Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa, no, at naglingkod sa atin, ipinakilala, pinaalam ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kahabagan, ang kanyang pagmamahal sa atin, at ipinakita ang kanyang perpektong pamumuhay, at ibinigay ang buhay, nagsakripisyo, namatay sa krus, inilibing, at pagkatapos ng 3 araw siya'y muling nabuhay. Ito pong Jesus na ito ang ating tanong ngayon. Sino si Jesus sa buhay mo? No? Kung bibigyan ko po kayo ng isang malinis na papel at isulat po ninyo, sino si Jesus sa buhay ko? Kaya ang pinakatema po nito ay ang kaligtasan at relasyon, no? Hindi pwede ang neutral, no? At ang nawa ay maunawaan natin yung pinakatema nito na napag-uusapan natin. Napakahalaga po ng tanong na ito, na hindi pwede po naiwasan na ipagpaliban at hindi pwedeng sagutin ng mababaw. Hindi ito tanong na simpleng kaalaman o masasagot po ng kasaysayan lamang. Oo, alam natin na siya ang Nazareno, no, na nagturo sa Galilea
nagpagaling ng may sakit at pinako sa krus. Ngunit ang tanong ay hindi rin kung sino siya noon, no? Hindi po yung ang tanong. So kung hindi ay kung sino siya sa iyo ngayon. Ano ba ang pagkakakilala mo kay Jesus? Sino si Jesus sa iyo? At dito nagsisimula yung pinakabigat po ng usapan. Sa panahon po natin ngayon ay napakarami pong boses, maraming nagsasabi na ang tungkol sa pagkakilala kung sino si Jesus, no? Maraming paraan para magsalita tungkol kay Yeshua, tungkol kay Jesus. Nandyan po ang social media, di ba? Nandyan ang YouTube, nandyan ang TikTok. May mga nagsasabing siya ay isang propeta lang, na maaning sinasabi niya na siya ay naging message lang, no? O sa kalaunan, no? At meron ring nagsasabing hindi siya ang Diyos, kundi ginawang anak lamang si Jesus. So sa unang tingin parang masasabi natin na maliit na bagay lang ito. Paano pwede nating sabihin iba-iba lang ang paniniwala, ngunit kung iisipin mong mabuti, hindi ito maliit na bagay, no? Dahil kung mali ang pagkakakilala natin kay Yeshua o kay Jesus, mali rin ang magiging kalagayan mo, ano, o natin sa harap ng Diyos. Kaya hindi tayo narito para makipagdebate kung anong paniniwala mo, no? Narito tayo para makita ang katotohanan kung sino siya ayon sa salita ng Diyos, no? Hindi natin titingnan kung ano yung paniniwala ng bawat isa, kundi napakahalaga kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol kay Yeshua, tungkol kay Jesus, no? Ito ang pinakamataas na ating pong sandigan ng ating pananampalataya. Pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, di ba? Dahil alam natin ito ang ating sandigan ng ating pananampalataya. Kaya napakahalaga kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos at hindi kung ano ang sinabi ko, kung ano ang sinabi ng iba, kung anong paniniwala ng iba. Maraming iba't ibang mga paniniwala tungkol kay Jesus. So ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Yan ang mahalaga para sa atin. Okay? Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat ang pagkakakilala mo sa Kanya ang magdidikta, no? Kung paano ka mabubuhay at kung saan ka hahantong sa walang hanggan. Tandaan po natin yan. Kaya napakahalaga ang kung ano yung ating paniniwala ayon sa salita ng Diyos, sapagkat ito ang magdadala sa atin sa harap ng Diyos at sa kalalagyan natin sa walang hanggan, no? Ano pong ibig kong sabihin? Sapagkat kung mali ang pagkakakilala mo sa Kanya, mapapahama ka. Tandaan po natin yan. Kaya ang panghawakan natin ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ko po alam ang mga nasa puso natin ngayon habang nakikinig po kayo. Marahil sa puso po niyo sinasabi niyo isang propeta lamang siya. Siya ay isang ginawang anak ng Diyos, ang Mesyas. O siya ay isang tao lamang na nabuhay, nakasama noong unang panahon. Pero ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sapagkat kung mali ang ating pagkakakilala sa Kanya, mapapahamak po tayo, no? Mapapahamak po tayo sapagkat sa walang hanggan ito po ang magdadala sa atin sa tamang katotohanan na itinuturo po ng salita ng Diyos. Inuulit ko po, hindi po natin ito pinag-aaralan upang pagdebatihan natin ang bagay na ito, kundi pinag-aaralan natin to kung ano ang sinasabi, no, ng salita ng Diyos tungkol kay Jesus.
at kung ang paniniwala natin ito ay nakabatay sa kanyang mga salita. So habang pinapasok po natin ito ay unti-unti nating makikita na hindi pwedeng manatili tayong neutral kay Kristo, no? Habang lumalalim po tayo, kailangan nating sagutin ang pinakaunang tanong na ito: sino ba talaga si Jesus? Sino ba talaga si Yeshua, no? Hindi sapat na alam natin ang kanyang pangalan. Kailangan nating maunawaan ang kanyang kalikasan, yung likeness, no? At ayon sa binasa natin sa John 1:1-14, di ba? Malinaw na ipinahayag bago pa siya, no, naging tao. Siya'y umiiral na. Nandun na siya. Siya ang salita, ang mismong pagpapahayag ng Diyos, no? Nakasama ng Diyos, no? At ayon dito, nang ibig sabihin nito, si Yeshua ay hindi nagsimula sa Bethlehem. Hindi siya nilikha. Tandaan po natin yan. Hindi siya isang nilalang na ginawa na mataas. Siya ay mula sa walang hanggan, ayon sa ating binasa. At dito nagiging malinaw, ano, na siya ay ibang persona, no? Iba siyang persona sa Ama, ngunit kaisa niya sa kalikasan. Iisa sila ng kalikasan. Hindi siya ang Ama, ngunit siya ang tunay na Diyos. Ngunit hindi doon natatapos ang hiwaga tungkol kay Jesus. Ang salitang iyon, ang walang hanggan, ay naging laman, no? Siya ay naging tao, nagutom, napagod, umiyak, nasaktan, si Jesus. Hindi siya nagkunwari, siya ay tunay na naging tao. At dito natin nakikita kung bakit napakahalaga nito. Bakit kailangan niyang magpakatawang tao, isang Diyos na nagkatawang tao, no? Na napakahalaga. Bakit napakahalaga nito na siya nagkatawang tao? Kung siya ay kung makikita natin, mahalaga ito na siya ay kung hindi sa Diyos, no, ay hindi niya kayang iligtas tayo. Tandaan natin, okay? Bilang Diyos, kailangan talagang isang Diyos ang magligtas sa atin. Sino ang magliligtas sa atin? Di ba? Kung hindi sa Diyos, hindi siya magiging tagapagligtas natin kung siya itulad lamang nating mga tao. Di ba? Hindi niya kayang iligtas tayo. Siguro una niya iligtas ang sarili niya kung siya ay isang tao lamang, sapagkat hindi siya magiging isang tagapagligtas ng mundo kung hindi siya isang Diyos. At kung siya naman hindi tao, hindi siya maaaring mamatay para sa atin, di ba? Sapagkat ang Diyos ay hindi mamamatay. Kaya kailangan niyang magkatawang tao, sapagkat ang babayaran niya ay kamatayan na para sa atin. Kaya kailangan niyang mamatay, no? Ngunit dahil pareho siyang Diyos at tao, siya ang tanging sapat na tagapagligtas. At habang iniisip natin ito, may isa pang mahalagang katotohanan na kailangan nating harapin. Sa panahon ng mga apostol, ang tawag kay Yeshua o kay Jesus ay lagi siyang tinatawag Panginoon, di ba? Tinatawag siyang Panginoon sa time ng mga apostol. Hindi simpleng titulo po ang salitang Panginoon. Hindi ito isang simpleng titulo lamang, na sa katunayan ang salitang itong Panginoon ay ginamit po sa lumang tipan bilang kapalit, no, na banal na pangalan ng Diyos. Kaya nung tawagin si Yeshua o si Jesus na Panginoon, ang sinasabi nila ay hindi lamang po guro o master. Ang sinasabi nila ay siya ang Diyos. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang tao na naniniwala ako kay Jesus, pero
Hmm? Hindi ko siya sasambahin. Hindi po natin pwedeng sabihin yun. Dahil kung siya ang Panginoon, siya ang Diyos, siya ay dapat sambahin. Ngayon, may mga nagtuturo na si Jesus daw ay siyang unang nilikha lamang. Ngunit kapag sinuri natin ang salita ng Diyos, ay makikita natin na siya ang tumatawag, no? na siya ay tinatawag na bugtong ng anak. Hindi ibig sabihin na siya ay nagsimula, no? kundi natatangi kaisa-isa ng Ama sa kalikasan. At kung siya ay nilikha lamang, hindi siya maaaring maging Diyos. At kung hindi siya Diyos, wala tayong tunay na kaligtasan. Ngunit dahil siya ay natatangi, ang kapareho ng Ama, ang kanyang sakripisyo ay may walang hanggan halaga. At dito na natin makikita ang mga susunod na larawan tungkol sa ating Panginoong Yesus. Si Jesus ang tinawag na huling Adan. No? Ang unang Adan, yun nga, nasa hardin ng Eden na nilagay ng Diyos. Siya yung unang Adan, no? Ang unang Adan na ito na nagdala sa atin sa kasalanan at kamatayan. Yan ang ibinigay niya sa atin. Ngunit si Jesus, na siyang huling Adan natin, ang nagdala ng buhay at hanggang maunawaan na wala nang susunod pa, no? Kundi siya lamang ang sumunod na. Siya na ang huli at wala nang darating pang tagapagligtas na iba. Wala na po tayong ibang hihintayin pa kundi si Jesus na lang. Kaya kung hindi tayo kay Jesus, wala kang ibang pag-asa. Ngayon at habang malinaw kung sino siya, kailangan natin ito, no? Na itanong sa ating sarili. Ano ang ginawa niya para sa atin? Ano ang ginawa niya para sa iyo? Sa binasa natin sa aklat ng Gawa 10:38 hanggang 43, makikita natin na kung ano ang kanyang gawain. Kung paano siya gumalaw, nagpagaling, at kung paano siya ipinako sa krus. Ngunit higit pa doon, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Malinaw yan sa John 1:29 na isinisigaw ni Juan Bautista sa ilang. Hindi siya basta guro o halimbawa. Siya ang sakripisyo at ang kanyang kamatayan ay hindi aksidente. Ito ang layunin niya at siya ay muling nabuhay. No? Siya ay muling nabuhay. Ito ang patunay na tinanggap ng Ama ang kanyang sakripisyo dahil siya ay nabuhay ng muli. Ang ibig sabihin po, ang kapatawaran ay totoo, no, sa kanyang pagkabuhay. Ito ay nagpapatunay na ang pagpapatawad na ginagawad at ibinibigay ng Diyos sa tao sa pamagitan ni Kristo ay totoo sapagkat siya ay muling nabuhay. At ang kaligtasan po ay sigurado sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya purihin natin ang Panginoon. Kaya dyan po lahat nakasalalay sa pundasyon ng pananampalataya ng Kristyanismo na si Jesus namatay sa krus, binayaran ng ating kasalanan at sa kanyang muling pagkabuhay. Ang kapatawaran ay totoo at ang kaligtasan ay sigurado sa ating Panginoon. Ngayon, dito na nagiging personal na ang lahat, no? Marami ang nag-iisip na pwede silang maging neutral kay Jesus. Wala pong neutral, tandaan po ninyo, no? Si Jesus na Kristo ay pwede raw siyang igalang pero hindi dapat sundin. Nirerespeto nila si Jesus pero hindi nila sinusunod si Jesus. Kilalanin pero hindi tinatanggap si Jesus. Ngunit sa salita ng Diyos ay malinaw, no? Sa Juan 3:36. Maganda po, basahin natin to. Sa Juan 3:36. Juan 3:36. Magandang basahin po natin ito para makita po ninyo, hindi po tayo maaaring maging neutral sa pagkakilala natin kay Jesus o kay Kristo. Malinaw dito
na kapag mali ang ating pagkakilala sa Kanya, sa walang hanggan ay mapapahamak po tayo. John 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. No? Hindi ito sa hinaharap pa lamang. Ito ay kasalukuyan na babala sa atin. At bakit? Dahil ang Diyos ay banal at ang kasalanan ay hindi pwedeng manatili sa Kanyang harapan. Kaya kahit gaano kakabuti, kung wala ka kay Kristo, kung wala kang Kristo sa ating buhay, sa ating puso, wala kang kapatawaran, at kung tatanggihan mo si Kristo, no, tinatanggihan mo, no, ang krus, no, tinatanggihan mo rin ang tanging tulay patungo sa Diyos. At habang nakikita natin ang mundo ngayon, ay lalong nagiging malinaw kung ano ang babala na ito, kung ano yung warning na ibinibigay niya. Ang mga tanda na binanggit ni Jesus, no? May mga digmaan, kaguluhan, panlalamig ng pag-ibig. Lahat ito ay nangyayari na, at kasabay nito dumarami rin ang mga aral na nagpapababa tungkol kay Kristo. Ito ang panahon na kailangan nating maging maingat. Okay? Hindi lahat na nagsasabing biblikal ay totoo. Kailangan nating subukin ito. Itinataas ba nila si Kristo bilang Diyos? Kung hindi, hindi yung galing sa Espiritu. Kung hindi nila itinataas si Kristo bilang isang Diyos. Dito tayo dinadala sa pinakamahalagang punto, no, sa ating pinag-uusapan. May darating na paghuhukom, mga kaibigan, kapighatian, ngunit may pag-asa kay Jesus. Yan yung nabasa po natin sa pahayag, Apokalipsis 22:12 at 13 at talatang 20. No? Malinaw po ang pangako na darating po si Jesus. At para sa mga tunay na sumasampalataya, ang pagbabalik niya ay hindi takot. No? Ito ay pag-asa na nanggagaling sa Kanya. Ngunit muli ang tanong, kabilang ka ba sa Kanyang pagbabalik? Kaya ngayon hindi ito usapin ng kaalaman, ito'y usapin ng kung ano ang iyong tugon sa bagay na ito. Hindi anong kailangan ayusin ang sarili mo bago ka lumapit sa Diyos. Minsan madalas ang ganyan ang sinasabi natin. Siguro hindi mo na ngayon. Siguro pag bago ako mag-retire, doon ako may panahon kay Kristo. Gusto ko muna ayusin yung sarili ko bago ako lumapit sa Diyos. Alam po ninyo, kung yan ang hihintayin po ninyo, na baguhin at ayusin po ninyo ang inyong mga sarili, ang ating mga sarili, hindi po darating yan. Hindi po darating. No? At malinaw po, kung nakikita mo, no, na nandyan siya, malapit siya, lumapit na tayo sa Kanya, sa ating Panginoon Kristo. Lumapit ka sa Kanya dahil ikaw ay isang makasalanan, no, na magsisi sa harapan ng Panginoon. Sumampalataya tayo sa Kanya, tanggapin mo siya bilang Panginoon mo, at kapag ginawa mo yan, mapapatawad ka, mabibigyan ka ng bagong buhay, at magkakaroon tayo ng katiyakan ng ating kaligtasan. Kaya ngayon, habang naririnig mo ito, huwag mong ipagpaliban, no? Hindi mo alam ang bukas, kung nararamdaman mong tinatawag ka niya, tinatawag ka ni Jesus,
kailangan mong tumugon ngayon. At sabihin mo sa Kanya, Panginoon, Jesus, Ikaw ang aking Panginoon, patawarin mo po ako. Mula ngayon, Ikaw na ang maghahari sa aking buhay at ngayon ay lagi mo akong samahan sa buhay kong ito. Kaya inuulit ko po mga kapatid at kaibigan, kung napapakinggan po natin ito, wala po muling neutral. Hindi po pwede na maging neutral tayo sa ating Panginoon. Si Jesus na Diyos na nagkatawang tao upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan, pinako, nagsakripisyo, inilibing at pagkatapos ng 3 araw siya'y muling nabuhay. Ito ba ang iyong sinasampalatayanan ayon sa sinabi ng salita ng Diyos? O ayaw mong paniwalaan ito? Marahil po sa bagay na yan ay wala na po akong magagawa. Pero nawa ang dalangin ko ay sa malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos tungkol kay Jesus, ito nawa ang ating sampalatayanan. Wala na pong ibang tagapagligtas na hihintayin pa tayo. Wala na pong ibang Jesus na darating muli. Wala na pong ikatlong Adan na hihintayin tayo, sapagkat si Jesus na po ang huling Adan na dumating, na nagdala ng pag-asa at ng buhay para sa atin. At nawa ang pag-alaala natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo ay tunay na ito ay nagbigay sa atin ng mas lalong linaw ng ating pag-asa tungkol sa ating Panginoon Kristo. Ang Jesucristo na ating sinampalatayanan bilang Panginoon, sarili nating tagapagligtas, ang nangakong siya'y muling babalik. Maranatha, sabi ni Apostol Juan, dumating ka nawa ngayon. No? At sana ganito ang nasa puso natin lahat. Tunay nga po, Panginoon, dumating ka na. Marahil po ang iba ayaw pa. Marahil ang dahilan, wala pa silang sigurado sa kanilang kalagayan at hindi pa nila lubos na talagang kilala ang ating Panginoon Jesus. Pero kung alam po ninyo po ang Panginoon Kristo, ito na talagang sinampalatayanan natin na nasa ating buhay ngayon, na ayon sa salita ng Diyos na ating pinagtiwalaan, ito ang hangad natin lahat. Ayaw na nating maranasan pa yung maraming mga digmaan sa paligid natin. Ayaw na nating maranasan pa yung kapighatian, problema sa ating mga paligid, karamdaman sa ating mga katawan. Ang gusto natin, Maranatha, Panginoon, dumating ka na nawa, sapagkat ito ang pinakadakilang pag-asa ang nahinihintay po ng mga sumampalataya at nagtiwala sa ating Panginoon Kristo. Hindi po tayo mabibigo sa ating Panginoon. Kaya muli po ang tanong, sino si Jesus sa buhay mo? Nawa ang sagot mo ay ayon sa malinaw na pagpapahayag ng salita ng Diyos, sapagat ito ang magdadala sa atin ng ating kalagayan sa walang hanggan. Panginoon, salamat po sa malinaw na sinabi ng iyong mga salita. Ang dalangin ko po, sana Panginoon ay buksan mo ang aming puso na lubos naming maunawaan ang tungkol sa aming Panginoon Kristo na siyang Diyos na nagkatawang tao na ibinigay ang sarili upang kami iligtas. At nawa Panginoon, gaya ng inyong babala, gaya ng inyong warning, Panginoon, na sa sandaling kami po ay hindi kumilala sa aming Panginoon Kristo, ang puot ng Diyos ang sa amin magpakailanman. Pero salamat po sa lahat na nagtiwala at sumampalataya sa inyo ay pinagkalooban mo na maging anak ng Diyos. At sabi mo, Panginoon, na ikaw ay muling babalik para sa amin. At nawa, Panginoon, dumating ka na nawa, Panginoon, sa aming mga buhay. At nawa, Panginoon, ay maging maliwanag ito sa amin. At nawa, Panginoon, may kasiguruhan kami sa walang hanggan na aming pong kalalagyan. Salamat po sa inyong salita. Salamat sa inyong biyaya. Ingatan po ninyong bawat isa at pagpalain sa mga mensaheng ibigay po ninyo sa amin, at patuloy na gabayan at palaguin ang aming pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Patuloy po tayong pagpalain ng Diyos
at patuloy po natin siyang makilala bilang ating Panginoon, sariling tagapagligtas, at sumunod sa ating Panginoon sa bawat lakad ng ating mga buhay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.